kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka. Anak ng weting, lagi na lang, ano ba yan? Lagi nyo lang anong plataforma yan? Nakakapaglakad ka lang walang takot sa gabi. Ano ba kayo? Ano ba kayo, ilaw? Ano ba yan? Ano ba ginawa nyo? CCTV? King inang yan. Lagi na lang natin naririnig. Nung panahon ko, nakakapaglakad kayo sa gabi. Bakit? Ano ba yung gabi? Bawal ba lumakad doon sa gabi? Ano ba dati? Ano ba dati hindi makalakad sa gabi? Bakit? Mamulaling, salamat. Ano ba dati? Hindi pa tayo makapaglakad sa gabi dati? Tanga-tanga pala to eh. Maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier. Ang lakas ang lakas pala ng 100 katao parang tanga. Ang lakas Ang lakas ng 100 katao For you to find employment or jobs now than before. Did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang, alam mo kung ako ang drogista, kung may ganoon ako, at bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hit. Bakit ano ba itsura mo pag sabog? Pakita ko sa inyo, ito, video ni Digong sabog, Huwag kami Digong, tignan mo, yung video mo sabog, Nakapikit na, Babagsak na to, di ba? Long-term side effects ng fentanyl, guys. Yan ang sabog. Tingnan nyo. Sabog na sabog. Tingnan nyo, sabog na sabog sa fentanyl. Tingnan nyo, hindi mahawakan yung microphone kung anong tamang posisyon. Nakapikit na, Babagsak na to, di ba? King Ining, yan, Duterte pa more. Yeah. Yeah. Baligtad, tanga. Tangit. Ano? Yan ang sabog. Puting magmamicrophone, pabaligtad. Ulitin natin, mga DD-shit. Yung dinidilaan nyo ng betlog, tingnan nyo. Umawak ng mic. Tingnan nyo. Suntok-suntok muna dyan. Suntok, green, suntok-suntok. King Imim. Isa pa, tingnan nyo kung gaano kasabog. Hawakan yung mic. Sabog na sabog eh. Hay na hay eh, binaligtad!
Oh, tsaka, putik! Oh. Oh. Yan ang presidente nyo! King Inim. Oh. Sino ngayon ang sabog? May ganyan ba si BBM? Sino sabog? Oh. Sino sabog? Yan ang sabog. Kita nyo naman kung anong pinaggagawa. Putik naman, oo. Kita nyo? Hawakan na yung microphone, hindi kaya. Nagsasalita, baliktad yung microphone. Tapos ang lakas ng loob na magparatang. Kinging imim. Lakas mo, Digong. Kaya yung mga ginagawa po ni Digong, wala na yan. Wala na yung ginagawa ni Digong. Ano na lang yan pandagdag ano nyo na lang yan, wala na yan. Wala. Putik, sa ganyang sitwasyon. Putik, di ka nahiya. Putik, hawak mo ng mic, ganon. Hawak mo yung mic, sasabihin mo si Bongbong ang bangag. Putik, tignan mo naman yung tsura mo, Digong. Kung ako sumusuporter sa'yo, matagal na kitang tinapon eh. Kaya lang ano daw eh, diretso natin. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Kita mo ang kapal ng mukha, no? May presidente talagang bangag. Ikaw, anong tawag sa'yo? Ha? Ano tawag sa'yo? Si Bongbong bangag. Ikaw, kupal na bangag. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Oh, ito, ano ba tawag mo dito? Oh, ayan, oh, anong tawag mo dyan? Oh, ayan, oh. Oh. Bangag na, kupal na, manyak pa. May ganyan ba si Bongbong? Oh. Oh. May ganyan ba si Bongbong? Ikaw, bangag na, manyak na, kupal pa. Diba? Alam mo, ang lakas niya magsalita. Akala mo naman siya. Akala mo siya, hindi siya yung pinapatukuyan niya na sarili niya. Totoo yan, kaya nga sila Edita magka-best friend ni Kibuloy. Parehas kayong manyak, hayop kayo. Oh. Mamaya hanapin ko yung video niyan. Oh. Hindi naman buang.
Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Bisyo ng droga, long term yan. Ayun nga, ginawa mo eh. Bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino. Hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Puri natin yung graft and corruption. Nandiyan yan eh. Maski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever. But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Anak ng weteng talaga tong hayop na to. Medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang Parang mga abnormal talaga to no? Duterte! Wala na ba sinasabi yung demonyo? Ang bobobo nyo! alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, Ang bobobo talaga ng mga to. pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Long term yan, sabihan mo si Baste. Di ba? Alam mo, Digong, sabihan mo unang-una si Baste. Yung anak mong si Baste, tabingi na yung ngala-ngala. Stupid.
Unahin mo within your family. Ha? Unahin mo yung anak mo. Kasi tabingi na yung alangala. Ang yabang pa. Nagkalat ang rape, nagkalat ang baha, nagkalat ang nakawan, holdapan, patayan sa Davao. Ganun kayo kabantot. Diba kaya ka nga tatakbo ng mayor? Kasi hindi mo masabi na si Baste ay kahiya-hiya. Diba? Kaya nga hindi ka makaano eh. Oh, green, suntok-suntok. Oh, green, suntok-suntok muna dyan. Green, suntok-suntok. Maging ulol si Marcos kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganun ang... Wala naman nangyari sa panahon mo eh. Ang nangyari sa panahon mo, ano sabi mo? Nakakapaglakad lang sa gabi. O sige, sa'yo na yun. Ibigay na natin sa kanya yon. Mga libang mga karayuma. Ibigay na natin kay Digong na nakakapaglakad sa gabi. Sige, yun lang ang nagawa mo. Nakakapaglakad sa gabi. Hayop ka. Yun na lang nagawa mo. O sige na. Para may nagawa ka namang hayop ka. Nakakapaglakad sa gabi. Ano nangyari? Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights than the wrong ones that the other guy had committed in the Ano mahirap sa'yo, Digong? Like ka, more rights, more rights. Ano mahirap sa'yo? Ano ba ginagamit mong pampinger? Right? Ha? Right? Right yata, pare. Right yata ang ginagamit pang finger nito. Kaya more right, more right. Diba? Ganon din si Kibuloy. Bakit Nyolo? Kanang kamay daw ng Panginoon. Kaya madalas nilang gamitin kanan. Si Kibuloy, kanang kamay daw ng Panginoon. Kaya more right sila. Ang ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan, even to persuade. Wala na talaga to si Digong. Nandadamay na lang to. Kumbaga, ang topic niya palagi,
Ang topic niya palagi is, ayan. Ang topic niya palagi is, ayan, yung, ang tawag dito, yung tungkol dito kay Marcos. Kasi yun na lang, ayun na lang ang tanging ano nila eh. Ayun na lang ang tanging paraan nila para makuha nila yung attention ng mga tao eh. Pero sa katotohanan, wala na talagang sumusuporta. At syempre, may throwback lang tayo. Alam nyo, eto po dumako naman tayo sa showbiz chismis! Mr. President, gutom na kami! Showbiz chismis! Si Nechite, na bangag na dating presidente, na nanjujugjug. Na nanjujugjug, mga kalibay. Si Nechite, na nanjujugjug at ginagawang jaunting bag ang jower. Si Nechite. Kaya pala, namana ng sinasabing ampon na may tililing na anak ang pagjug-jug-jug-jug. Kasi, yung nanay niya ginujug-jug every day. Like. Ayan eto hindi ako mahihiyang aminin, I was a battered wife, aba! Both emotionally and physically. Kaya nagpasya ako noon na hiwalayan na lang siya para matahimik ang buhay ko. Jinug-jug-jug-jug-jug-jug-jug-jug. Bigyan ng Jackie Chan! Like. Kumbaga, hindi lang pala demonyong presidente. Demonyong asawa rin pala ang hayop. Diba? Diba sa 23, ang ginagawa niya, green suntok-suntok sa asawa. Doon pala. Eto na po Ang dami nagtatanong sa akin, matagal na panahon na. Kasi, Nyolo, ba't ba naging kulay green yan? Eto na po. Kaya po naging kulay green yan kasi po si Digong, mapanakit na asawa, ginugulpi niya to. Ginugulpi niya po. Ayun, inamin Nakita niya nagkukulay green na. Tapos sa sobrang sabog niya, green na lang kulay ko. Xi Jinping. Yan ang sinusuportahan yung presidente. Yan ang sinusuportahan yung demonyo. Yan ang sinusuportahan yung dumidila ng itlog ni Xi Jinping. Yan Nanggugulpi ng asawa. Ayan mismo umamin Ayan yung nanay ni Sarah. Ang galing, di ba? Anong tawag dyan? Kabaklaan. Salbahe. Totoo, Imura. Matatapang lang sa may ng klaseng tao, yung mga hindi nanlalaban. Pero pag lumalaban, tiklop, trilyanes. Tiklop. Pero mo pati asawa ginugol. Pero tawag mo diyan kabaklaan.
Oh. Paano nyo marerebat to, mga DD shit? Paano nyo marerebat to? Yung mismong asawa niya nagsabi, ginugulpe. No, ginawang, buttered wipe hanggang sa maging dairy cream. She may not like. She may not like. Sabi ni Bentong, kaya walang first lady. Kasi nga, ayaw netong maging first lady kasi nga, majujombag na naman. Kaya ang naging first lady, wala. Finger ladies lang. All the finger ladies, all the finger ladies. Oh, 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 all the finger ladies, all the finger ladies. Disturbing. Hineko, paano mo susuportahan yan? Bakla sa babae, nanununtok. Sorry nyo, hindi nila naiintindihan yung buttered wipe. Yung buttered wipe kasi, ay ang ibig sabihin ng buttered, parang dairy cream. Kung pagkatingin nila sa babae malambot, sinusuntok-suntok. Tandaan mo, pag nanuntok ka ng babae, wala nang daydaylan, bakla ka, digong. Walang daydaylan. Kapag ikay nanununtok ng babae, bakla ka, digong. Walang daydaylan. Di ba? Ang mga babae, hindi po sinasaktan yan. Di ba? Kasi ang mga babae po, pag sumuntok ka ng babae, parang sumuntok ka na rin ng nanay mo. Totoo po yan, seryoso. Pag sumuntok ka ng babae, tandaan nyo, parang sumuntok ka na rin ng nanay mo. Dahil kawangis po ang babae ng nanay. Ang asawa mo, kawangis ng nanay mo. Babae ang mga yan. Hindi mo sinusuntok yan. Kasi pag sumuntok ka ng babae, parang sinuntok mo ng nanay mo. Pare-parehas yung babae, nagpapasasakripisyo. Ayan din ang magsasakripisyo sa magiging anak mo. Magiging ina yan. Hindi mo sinusuntok yan. Inaanakan mo lang yan. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Diba? Tandaan nyo mga babae, inaanakan yan, inaanakan mo na nga, sinusuntok mo pa. Diba? Oh. Totoo yan kasi alam mo, galit ako din eh. Ako galit na galit ako kasi galit na galit ako yung tatay ko nung dumaan siya ng pagka-addict noong 90s. Noong 90s, dumating sa pagka-addict. Kinugulpi niya yung nanay ko eh. Oh. Kaya, galit ako sa mga taong nanununtok ng mga babae nagsasakit. Kabaklaan yun. Alam nyo, ano mo, ang technique, pag sinusuntok kayo ng mga, halimbawa, galit na galit ka sa babae. Pag sinusuntok ka niya, tayo sinasaktan. Alam nyo ang gawin nyo? Gusto nyo ng clue? Gusto nyo ng clue? Ha? Ba't sinusuntok ka ng babae, ng asawa mo? Gusto mo na ng clue? Bawa galit na galit sa'yo, gusto mo ng clue? Alam nyo gawin nyo, ganito. Bawa, galit na galit sa'yo asawa mo, sinusuntok ka, sinasaktan ka. Okay lang yun, babae ka eh. Ay, lalaki ka eh. Alam mo gawin mo, magubutubad ka, tatakbo yan. Tatakbo yan. Tatakbo. Saan ba ka? Saan ka na naman nagaling? Sinusuntok ka, magubutubad ka, takbo yan. Tatakbo yan. Dilipat niya sa kabilang bahay.
Oo. Pag nahuli ka niya may kiss mark, diba? May huli ka na kiss mark, chikinini. Gugulpi ka, ayoko na. Ayoko na, hindi yan, wala yan. Diba, gawin mo, magubutubad ka, walang saplot. Walang saplot. Walang saplot, hindi. Len, kahit yakap-yakapin mo nga, susuntukin ka pa rin. Ako, binato nga ako ng puncher dito. Dugo yung ulo ko eh. Binato ako ng puncher. Pagbato sa akin ng puncher, lahat ng damit ko sinira. Grabe ka na. Sinira to, pak. Sinira yung short ko, sira, pak. Makulit ka, ha? Hinubad ko lahat. Takbo siya eh. Takbo, umuwi sa nanay niya. Takbo eh. Sabi niya, ano ba? Sabi niya, takbo eh. Paglingon ko, wala eh. Wala. Oh. Uwi sa nanay niya, takot. Ganon. Subukan nyo mga lalaki teknik ko yun sa inyo. Umuwi kayo madaling araw, alas 4. Huwag kayong mag-text, huwag kayong mag-chat. Aawain kayo, susuntukin kayo. Pagpasok nyo, nakaubot-ubod kayo, patay ka. Tatakbo yan. 9 na buwan to. Tatakbo yan. 9 na buwan ka magsasakripisyo. Tatakbo na yan. Tatakbo yan. Magugulat ka na lang. Magchat-chat sa'yo yan. Dito muna ako. 3 days. Nanay ko. 3 days muna ako dito. Diba? Ganun lang yun. Okay, bumalik tayo dito. Hindi, masakit kasi, trigger woman. Ako binato ko ng puncher dito. Kaya may konyat ako dito eh. Puncher yan eh. Dito. Ito. Ayan dito. Nabato ako niyan eh. Meron dito. Nabato ako eh. Roger Mabait, sir. Thank you. Ayan po ang iniidolo ng mga DDS, mapanakit at walang yang asawa. Di ako babaero, loose.